So what's up? So ito na yung sample video ng ating modified na lens ng M12. Ayan. So what's up mga duday? So yan, magandang hapon. So kalalabas natin sa work ngayon. So yan, for today's vlog, ang gagawin natin ngayon is i-modified natin yung SJ6 Legend natin. So papalitan natin siya ng wide angle lens na 170 degree. So yan, wala tayong mga charity ride ngayon, wala tayong mga ginagalang lugar. So medyo mahigpit ngayon. So kada boundaries may checkpoint, kaya ang hirap gumala. So yan, naisipan kong palitan to ng wide angle lens para mas mabigyan ko kayo ng mas magandang quality ng video. Okay. So pros talaga nito sa 170 degree na wide angle is mas maganda yung kuha niya, tsaka mas maluwang. Kaya nga wide angle, di ba? So Bright na bright ka talaga. So yan, mas maluwang siya. Tsaka yung sa kulay, tsaka sa quality ng video is mas maganda siya. So marami akong tinignan sa internet na mga lens na gusto kong ikabit. So nagtingin-tingin ako sa mga sa Lazada, sa Shopee, sa Wala Shopee, ng mga lens. So yan, marami akong nireview yung lens. Iba't ibang lens na pang replacement ng GoPro sa tsaka SG4000. So nakikita ko lang kasi doon sa mga replacement na yon is ang hindi ko nagustuhan is yung infrared filter, yung IR filter. So kasi yung mga ibang replacement is wala siyang kasamang IR filter. So yun, so yung nakita ko isang lens na meron na siyang kasamang IR filter, and so ito yun. Yan. Lens siya ng ay mag-focus ang isa. So lens siya ng M12. So mas maiksi siya kaysa doon sa mga replacement SJ4000 ng GoPro. So ang kailangan lang nito is yan, kung makikita nyo, may IR filter na siya kasama. So hindi mo na kailangan tanggalin yung stock at ikabit doon sa replacement. So didikit ka pa ng kung ano-ano para lang mapa-steady mo yung IR filter. So dito may kasama na siya. So mas maiksi lang siya. So yan. Ito yung SJ6 Legend natin. Okay, kalasin natin. So yan, mangyayari lang dito is itong cover na to is tatabasan natin yan. So tatabasan natin to para lumiit din at pumantay dito sa gilid ng lens ng M12 na to. So parang iiksi itong cover na to. Itong cover na to ng lens na to. Dahil pag hindi mo tinabasan yan is makikita nito. Kasi sobrang luwang nga niya. Tsaka kung mapapansin nyo, okay. Kung mapapansin nyo, kung hindi nyo mapapansin, bahala tayo. So yan, yan basta yun, mas malaki, mas maumbok yung lens niya. O yan, mas malinaw dito. Kung mapapansin nyo, ayun o. Dito yung lens niya sa ibabaw kaysa dito. Kaya so pag hindi mo tinabasan to is makikita niya itong gilid na to. So itong SJ6 Legend natin is hindi pa natin ito nababaklas. Fresh na fresh pa to. Kita niyo naman. Walang baklas. Front case, di mo nababaklas yan. So nabaklas ko lang dito is battery. So yan, na battery lang. So yan, i-modify natin to. So para mabigyan ko kayo ng mas magandang quality ng video. Sa tuwing may charity ride tayo, may mga gala tayo. So may mga rides tayo, mga long ride, short ride. Yan. So first time kong gagawin to. So yan. Hindi po ako expert . So subukan ko lang to. So nanood naman ako ng mga tutorial and mga kung ano, kung ilang beses na ako nanood nito kung paano siya papalitan. So may mga tools naman ako para baklasin niyo mismo yung cover pa nito sa loob pag natanggal mo to. So medyo masyadong malaking kumain ng oras yun. Tsaka hindi ko pa kabisado yung loob. Hindi kagaya nung SJ4000, SJ5000, nakapagbaklas na ako, nakapag-modified na ako nun. So yung previous nating camera is SJ5000X Elite. So yan. Ito, ngayon lang ako babaklas ng SJ6 Legend. So yan, order tayo ng lens. So yan. Tapos, order na din tayo ng bumper case para sa SJ6 Legend kasi ang mahirap lang ito is pag pinalitan mo siya ng lens
nang hindi yung katulad ng stock lens niya is blurred na kuha niya dito sa waterproof case. So may hirapan ka na. So hindi mo na ito magagamit, tapos malaki pa yung umbok niya dito, so makikita siya. So kaya kailangan magpalit ka ng bumper case. So ganito lang yan, mas kasi paano pag umuulan? So ganito, pag tag-araw, syempre pag tag-araw is ikakabit mo lang itong lens na to. So pag tag-ulan naman, pag rainy season naman, edi syempre itago mo yung stock lens dito, tapos balik mo ulit. Ganun lang yun. Balik mo lang yung stock lens. So medyo litaw nga lang ng konti yung stock lens dito, pero at least magamit mo na siya kahit na naulan. Kailangan natin tools, syempre glugan, para ma-steady natin yung pag kinuha na natin yung tamang angulo na nakapokus na yung lens niya. So iguglugan natin siya sa ng konti lang, parang pataka mo lang siya ng glugan para dumikit do sa loob ng konti, para hindi siya mapihit kung sakaling maalog o sakaling kinakabit kang, kung magalaw mo yung pinupunasan mo tong lens mismo, is para hindi siya maibo at mawala sa pagka-focus niya. So kailangan lang natin syempre kuko, pambaklas dito. Madali lang kasi baklasin to, itong front cover na to. So kailangan natin is kuko and then liha, yan, sandpaper para lang pantay yung pagkatapos natin dito, at saka glue gun. So yan, at saka tela o towel o ano man na pwedeng gamitin para matanggal yung, so gagamitin natin yung tela, hindi siya para matanggal ha. So gagamitin natin yung tela para safe natin matanggal yung mismong stock lens. So yan, makikita nyo naman sunod-sunod yan. So yan, simulan na natin. So yan, kung bago ka lang sa channel ko is huwag kalimutan na hit like, subscribe, comment, yan, share, notification bell, hit na rin. So yan, kung nagustuhan mo lang naman yung video ko, so kung hindi wala tayong sapilitan. Ang mahalaga is makatulong tayo kung makapagbigay tayo ng mga idea tungkol sa SJ6 Legend, kung paano siya baklasin, tsaka palitan ng lens, kung ano may itsura niya. So yun ka, first step natin is baklasin natin to, cover na to. So kukulang to, so maluwal lang itong baklasin. So yan, kukunin mo lang yung gilid. So yan, medyo matigas siya kasi unang beses pa itong mabubuksan. Hindi ko pa ito nabubuksan kahit isang beses. Yung medyo dandanin natin. So tsaka hindi kahabaan yung kuko, kaya medyo mahirap. Pwede naman kayo gumamit ng ibang way para baklasin. Pwede kayong gumamit ng manipis na pambaklas, katulad ng mga mga ID or card, mga card na matigas na bagay na plastic, okay lang. So yun, umaangat na siya. So yan, umaangat na siya. Okay, yun, nakalas na natin. Bumigla. So yan. Okay, ito na, nakalas na natin siya. So yan, kung may tools naman kayo, tsaka wala kayong, hindi ka nagmamadali, is pwede kayong kung may gamit naman kayo, is kalasin nyo na rin to, para kung nag-aalangan kayo, kasi medyo sa tingin ko sa mga na-review kasi nakakatakot baklasin to, kasi po medyo pupersahin mo to, kaya doon papasok yung mahiwagang towel natin. So yan, tabi mo natin to. So yan, ito yung front cover. So ito yung tatabasan natin mamaya. So kalasin lang natin to, kakalasin lang natin to. Alam lang itong kalasin, hugot lang to eh, may nakakunting kawit lang dito. Ayan o. So yan, ito kakalasin natin to kasi lubog to, mangyayari niyan ganyan. Ayan o, lubog tong lens, so makikita niyo itong gilid to, kailangan natin itong lihahin para lumiit siya. So yan, so ang gagawin natin dito ngayon is dito papasok yung mahiwagang towel natin, o mahiwagang tela o ano man, o basahan o ano man na gusto nyong gamitin pantanggal. So ilagay nyo lang sa kamay nyo para medyo may grip kayo dito sa lens. Kasi pipihitin natin to, pinipihit lang siya counterclockwise. Normal na pakalas lang, parang tornilyo lang. So yan, gawin mo lang is ito, hawakan mo lang siya dito. So hawakan mo lang siya mismo doon sa may gilid ng lens. Tapos yan, pigilan mo lang dito, is bibigyan mo siya ng konting puwersa. Sabihin natin hindi ka puwersa, pero parang konti lang yung pagpihit niya, huwag mo bibiglain. So kakalas mo siya ng
Medyo maigtig lang siya pero kakalas naman siya pag pinihit mo. So yan, simulan na natin ang pagbaklas. So yan, may puwersa pero dandahan. Yan nyo, lumalaban talaga yung lens eh. Kasi unang beses pa lang itong babaklas kaya mahirap pa. Masyadong malaki daliri natin, hindi natin mahawakan ng ayos yung lens. Lumadapli siya sa tela. Testing natin ang kamay. Ayun. Pumihit na siya. So pag pumihit siya na konti, small one na siya. Ganun mo lang oh. Ayan. Pihit-pihitin mo lang. So, nakuha kong tela is madulas. Yun, bumaklas na siya. So, makikita nyo is meron siyang parang may pinakalak siya dito yung stock. So, yan. Tapos yung loob. Ayan o. So, ito, yan. Kita nyo is, yan ang IR filter niya. So, sa mga ibang lens, hindi kagaya ng M12, is wala siyang IR filter. So, kailangan mong tuklapin to at ilipat dun sa papalit mong lens. So, yan, mahirap niyan. Kasi, hindi mo alam kung sukat yung filter o kailangan mo pantabasin. At saka paano mo siya ididikit ulit. Yan ang pag-iisipan nyo pagka hindi M12 yung gamit nyo. So, yan. Ito. So, ang gagawin lang natin, simple lang. Saksak lang natin ito ulit, pabalik. Yun o. Saksak lang ulit natin. Clockwise naman. So, yan. Tapos, buhay natin yung camera natin. Buhay na siya. So, hanapin lang natin yan is yung focus ng kasi medyo blurred oh. Pinipihit mo siya dito is yan. Blurred. Oh, blurred yung kuha niya. Blurred yung screen niya. So, gagawin mo lang is pipihitin mo lang yung lens hanggang sa makuha mo yung tamang focus ng lens bago i-grabit. So, yan. Pihit lang natin. So, pag nakita nyo malinaw is pihitin nyo lang hanggang sa lumampas. Tapos maging blurred ulit siya. Tapos pihitin nyo ulit pabalik hanggang sa pag-blurred ulit siya. Tapos ang linaw at doon nyo makikita kung saan talaga yung damang pihit na anggulo para mag-focus siya ng ayos. Ayun o, blurred ulit siya. Blurred ulit. So nandito lang sa pagitang to. Ayun. Nakuha na natin. So pag pinihit natin papasok, blurred. Focus. Tapos blurred ulit. So, focus. Blurred. Focus. So, yan. Nag-focus na siya. Ewan ko. Hindi malinaw siya dito. Pero sa pag ako dito, focus na siya. So, maluwang talaga siya kaysa sa stock. So, yan. Gagawin nyo lang is yun nga. Kailangan nyo ng glugan para patakan dito sa gilid. Para hindi siya kumalas. Hindi siya pag pinupunasan nyo is hindi siya bikot at mawala sa pagka-focus niya. So yun nga, kaya kami glugan o anumang gusto nyo gamitin na pwede siyang idikit yung gilid niya dito para hindi siya magwala. So yan, pag kinabit mo to, syempre, ayan, lutang. O lutang siya. Lutang yung gilid niya. So yan ang kailangan natin tabasin ng konti. So dyan papasok yung liha is, kuhalin mo lang yung liha, patong mo lang yung itong cover na to sa liha. And then, kiskas mo lang para pantay yung pagkakatabas niya. Or kung may grinder kayo, is lapat nyo lang. Mas madali siya, mas mabilis. Pero ko lihang gagamitin ko para mas smooth. So, tiyatamad kasi akong kuhanin yung grinder. So, ito, palihan na lang. So, para maingatan ko rin ng ayos yung pagkakatabas. Kasi alam niyo naman, medyo malakas yung pwersa ng grinder. Baka kumapit bigla, tumalsik to. Umiba yung tabas, hindi pumantay. O yan, kita niya man, nakafocus na siya. Mas maluwang. So, ganitong kalapit sa mukha ko, nakikita pa ng buo yung mukha ko. Yung mataba akong mukha. Tapos, kita pa yung likod. Diba, maluwang. So, ayan, tapusin ko lang to. And then, gano'n lang kasimple. So, huwag kayong mag-alala. Basta, hinahinay lang, konting pihit lang. Dandahan lang. So, ayan, kita-kita lang tayo mamaya. So,
Tipix lang natin to para ma-testing na natin kung anong kagandang kuha ng lens ng M12. Kasi sa review ko nga is pinakagusto ko tong M12. Kasi nga ang isa na gusto ko dito is yung IR filter niya, meron na siyang kasama. So no hassle ka na maglagay ng stock IR filter papunta doon sa bagong kakabit mong lens. Ayan, so kapit-kapit ka pa, kung magsala ka pa ng palagay ng pangkapit o paano siya mapa-steady doon is yan, makaharang pa siya doon sa lens. So ito, madali lang naman tabasin to kasi malambot lang to. And guys, kailangan nyo lang talaga ng bumper case kasi wala ng silbi to. So subukan natin try. Hindi talaga pwede. Hindi siya pwede. Nakikita yung bilog. Nakikita yung bilog niya. So yan, kailangan nyo lang talaga ng bumper case. At saka nga pala, pag magma-modified kayo, huwag nyo kakalimutang lagyan ng, kung hindi man M12 yung gamit nyo, kasi yung M12 mas mahal siya kaysa doon sa replacement na walang IR filter kasama. So yung walang IR filter kasama is napakamura lang. Hindi ka paabot ng siguro mga 100 plus lang yan kasama shipping fee. So wala siyang IR filter. Tsaka sakto siya dito. Sakto siya sa haba nito. Nga lang yung IR filter niya. So mahirap. Kung katulad mo nagagawin ko is magpapalit-palit ako lens pag tag-ulan tsaka tag-araw is mahirap. Sila magkalas at magkabit ulit ng IR filter. So mangyayari niyan, baka ma-damage pa yung IR filter pati yung kinakabitan yung lens. So yan. So yan guys, update tayo. Tapusin ko lang to. So, peace out. Peace o palm, peace out. So ayan guys, nagbabalik tayo. So ayan na. So nalagyan na natin ng glue. Ayan, nag-glue stick yung ating lens so para hindi siya maalis sa pagka-focus pag sakaling pinupunasan nyo. So ayan, katulad na sabi ko kanina is kailangan yung tabasin tong cover na to. So sa nakakabit sa front cover, doon sa may paligid ng lens kasi masyado siya mahaba. So yan, tinabasan ko siya. So yan, kakabit na natin siya doon sa front cover. Okay, pasok na lang, tama nyo lang yung pinaka-kanal nito, may kanal kasi ito Ayan, yan, kabit na. So kabit na natin siya dito. So yan, din lang ulit hanggang mag-clip lahat yung lock. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, kita nyo ba? Sige, front camera na. Ayan, mas malinaw siya. So ayan, nangyari. Lagyan natin siya ng konting ilaw. Iyon. Dumi pa hindi pa siya nalinis So ayan, nangyari nga. Tingnan nyo yung pagkakalihan niya. So makinis. Makinis yung pagkakalihan niya kasi niliha ko siya habang basa. Nakababa talaga sa tubig. Ayan, kung mapapansin nyo yan, pansin nyo nga. Kanina pa nagpapansin na yan, Tanga talaga. Kita niyo yung lens niya, masyadong maumbok, di ba? So, yun nga, sobrang umbok niya, laki ng sakop niya. So, yan, dapat ipantay niyo lang sa una ng lens yung itong cover na to. So, pag tinabasan niyo na, so niyo lang napantay siya doon sa mismong lens, doon sa cover na sa pinaka-frame ng lens, yung plastic frame ng lens. Yan, para sa oras, ganyan maigsi na siya. Para pag hindi niya makuha to. Kasi pagka lampas pa rin siya dito sa mismong frame ng lens, mismo sa mga pinaka-body ng lens, is makikita pa rin niya to. Pag naka-steady kayo ng kuha is wala naman, pero pag nagsimula ka na kayong lumingon-lingon, is nakikita tong bilog na to pag lampas siya dito sa mismong frame ng lens na to. So ayan, tapos na. So linisin na lang natin. So tapos next na is yung ating sample video. So naayos na natin yung focus niya. So ayos na rin tong cover niya. So meron na rin tayong ito, bumper case. So yan. Tapos okay na yung SJ6 Legend natin. So testing na natin siya. Okay na yung front cover niya. Okay na yung lens niya. Nakapix na. So hey guys, update tayo para sa sample video. Bro, peace out. So what's up? So ito na yung sample video ng ating modified na lens ng M12. Sa mga nakarang video ko is konti lang yung nakikita sa side mirror ko, pero ngayon lahat nakikita. O ito mo, dalawa siya, pati yung mga kamay ko, lahat siya nakikita.
lahat nakikita. O, tignan mo, napakaluwang. Napakaluwang ng sakop ngayon niya compare dun sa naka-wide na stock lens ng SJ6. Grabe, napakaluwang talaga. So yan, no, naka-wifi siya sa cellphone ko para makita ko talaga yung angulo. Yes, napakaluwang talaga. So yan, successful yung ating pagkakabit ng M12. So na-achieve natin yung gusto natin. Kanya naman, naka 170 degree na wide angle lens. Mayabang na naman yan. So kitang kita yung side mirror, pati yung dashboard ko, yung cellphone ko, tsaka yung kamay ko, kitang kita. So napakaluwang talaga niya. Wala akong masabi, napakaluwang talaga. Oh, goods na goods. Kitang kita ko yung mas smooth siyang kumuha ngayon. Kahit wifi siya, oh, smooth na smooth siya. Tsaka yung gyro niya is naka-high, so lalong nag-smooth kahit pumaling-paling ako. Yan, lumingon-lingon ako. So napaka-smooth niya talaga. So sobrang smooth. Nice. So okay na okay siya. Kasi yung dashboard kitang-kita na hindi nakaapektuhan yung view sa una. So para talaga naka-GoPro sa luwang. Nakatago naka GoPro. Ang lapit ka na dito sa truck, pero dito sa kuha ng camera is napakalayo pa. Nakabuntot lang tayo sa truck, oh. Chilling with my homie, chicken wing, chicken wing. Bunganga mo! Grabe, napaka-smooth talaga at saka napakaluwang. So kitang kita ko dito sa cellphone ko kung gaano siya kaganda kumuha ngayon. Yan, tingnan nyo naman, napakaluwang talaga. Goods na goods to, 170 degree wide angle lens lens ng M12. Ayos. So successful yung pagkapalit natin ng lens. So successful siya. So maganda yung kuha. So para mas gumanda rin ang kulay niya, kung napansin ko lang. Para mas maganda yung kulay niya ngayon compare do sa stock lens. Tsaka yung smoothness na ang kuha niya, ang kita mo. So ayan, successful guys. So yan. So bago pa nga lang sa channel ko, ayan, subscribe, hit likes, comment, share. Ayan nga, katulad ng sinabi ko kanina. So umpisang video, no, magagawa pa tayo nitong SJ6. So hindi po ako eksperto sa paggagawa nito, ha. O sa kwan is natripan ko lang talaga na ako na yung magpalit. Kasi medyo nakakaintindi naman tayo kung paano gagawin. So yan, nag-aralan ko naman yung mga gagawin. At saka tagang inalam ko muna bago ko binuksan yung ating SJ6. So yan, tsaka sinigurado ko na kompleto yung gamit ko nang hindi bara-bara yung gawa natin. Tawid na. Parang lalakad sa buwan. Grabe, pinapatawid mo na para parang lalakad sa buwan, eh. So yan, Walter Mart. Wala yan. So yan, dito tayo sa Cloud Bros. Wala yan, Batangas. So yan. So ayan guys,
Successful yung ating pagkapalit ng lens ng M12 sa ating SJ6 Legend. So, nakakatagpo natin dito yung yung isa nating ka-rider. So, ipupuntan siya. Yan si Dodrico Bagonas. So, ayan, may pupuntahan siya dito sa tropa niya. So, may ewan, basta yun. So, ayan, pauwi na tayo ng Tawi, Batangas. So, dito pa rin tayo, Balayan, Batangas. So, nakabili na tayo sa vape shop. So, pauwi na tayo ngayon. So, ayan, matagumpay naman natin nakikabit yung ating lens and so, maayos naman yung kinalabasan. So, hindi sa maayos, taga maayos yung kinalabasan. So, yan, napakaganda ng kuha. So, yan, shoutout, Dudutay Kumpagunas. So, yan, hanggang sa muli. At sa susunod nating vlog. So, yan, maraming salamat. God bless, ride safe. Saludan mo! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.